Sa mga nilaro talaga ng maraming beses as we enter this international rivalry between Aurora Gaming and Onyx Philippines. Magtatapat na naman sa local stage. Ang uling beses na nagkita itong dalawa na kanamang ang Aurora Gaming. Ano kaya magiging istorya sa pagpasok natin sa game number 1? Welcome to the Land of Dawn. It's the first game of this best of 3 series. Ano kaya ang pwede natin na-expect sa maagang part ng larong ito? I would say, kailangan abangan yung mga early rotations ng dalawang jungler. Especially this time, si Demon Kite ay naka-utility jungler. And si King Kong, usually naman kapag si King Kong yung kalaban mo, expect mo sa mid siya dadaan kasi yun yung kanyang Sigma pattern. But for Aurora, I would say, mas malaki yung pressure to actually be selfless this time around. Sanay tayo na nakikita si Demon Kite na sobrang greedy nung kanyang mga ikot na minsan re-recta siya ng gold lane, magpapunish siya. Pero this time around kasi Fred rin yung hawak niya. Grabe oh, first Little Wonder pa lang nag-meet up agad ang tagtatlong miyembro dito ng dalawang kupunan. Pero makakuha ang Little Wonder dito ng Aurora and I'm really excited to see yung matchup din talaga ng mga junglers natin. Ito yung sabi ni Midnight na si King Kong ay dadaan dun sa gitna pero mabubuhay pa rin naman si Light. Popping that revitalize. Pare, naglakad lang para. Oo. Actually, pagka-dash ni King Kong, sabi ni Light, sige, di ako gagalaw. Di ako tatamaan ng Thorn Rose. Ganyan counter rin ng Lancelot. Pag di na siyang dikitan mo. Kasi pag nag-Thorn Rose siya, di tatama yun. And we saw that Kote 4K para dito kay Light. And naging napakaganda nito para sa side ng Aurora. At least nabuhay sila sa unang attempt ng Onyx Philippines. Pero ito ang tagisan talaga ng dalawang teams na napakalupit ang early game. Yeah. Sino kaya ang unang madudulas? Kasi parang doon natin makikita eh. Grabe si Kelra. Pinangnanakaw ng crab yung Art of Thievery. Naka-ano nga din siya naka-sprint din siya dito. Yun nga eh. Diba? Normally, flicker yung ginagamit ng, meron pa nga vengeance eh. Pero sa kanya, sprint para mas mabilis sa mga team fights. Meron din yung version ng Claude na naka-purify, pinanlalaban nila sa 1-1 para di ka makapitan ng stock. Gusto? Oo. Pero mukhang hindi pa ata nila bibigyan ito. And so far, first turtle of the game ay nag-spawn na nga rin. Oting 1v1 lamang between Doming Kite and Kelra. Pero kung mauuli sa pwesto ang side ng Aurora. Pero yung pag-re-reset ito, mababawi ng Onyx Philippines ang area ng turtle na ito. Nakapwesto dito ang Onyx. Same with Aurora. Left 4 na actually si Light. Same with dito si Brusco na nakaset up na nga nakita si Edward. Sabay, ulti din na kinopya. Previous fighter. First blood must secure ni Super Kelra. Pati din si Kelra. Replacing duet pero makukuha pa rin ni Demon Kite yung turtle. Pero ang gagawin na lang ng Super Fam, isa-isahing patumbahin ang Aurora. Turtle para sa presyo ng tatlo. Sino nga ba nakalamang sa trade na yun? Alam mo, lamang yung Onyx doon kasi napakaganda ng sequence na ginawa nila. Si Kelra kanina mamaya na pag-usapan yun. Grabe, mainit talaga si Brusco, pati si Kelra. By the way, yung setup na yun, sobrang importante yung ginawa ni Kelra. Nakipagsuntukan siya kay Doming Kite kasi kinailangan niyang ipaglaban yung kanyang level 4. Even though na-poke siya ng konti, sobrang tatag ng paninindigan niya, yung katawan niya nilagay niya sa tabi ng pader para hindi maabot ni Doming Kite yung huling stack nung weakness. So nauna siya nakapag-clear and after niya nakapag-clear, rumekta siya, dumaan sa middle lane, pumunta sa turtle, doon nag-decide yung Onyx na mag-engage. And we talked about this earlier na makakatulong pa nga yung expanding river sana sa pagdo-double lane ni Doming Kite pero mukhang nakatulong instead sa Onyx Philippines na magkaroon ng Kelra ng napaka-aga sa loob ng turtle fight na yon. And that is the second gold crab naman na nakaw ni Kelra by the Art of Thievery. Sobrang importante nung fact na yung concept lang na yung Claude ay bumibili ng boots. Yung one kasi medyo greedy eh. Ayaw nilang bumili ng boots kasi para meron silang mobility. So itong warrior boots na may hawak niya Kelra, it adds to the layer of gameplay ng Onyx Philippines. Kasi nasusurvive niya yung laning stage, hindi siya kailangan intindihin ng Onyx Philippines. And then una siya nakakalabas sa gold lane. Kaya naman napag-iiwanan yung 1-1 for Aurora. Ayan na, si Doming din nandito at present na. Pero si Prince na mismo, ginamit yung Glorious Pathway papunta dun sa may bandang gilid lamang pero naipit. Naipit ni Light si Kelra pero sobrang hirap din naman hulihin talaga ng isang Claude. At saktong-sakto, 15 seconds na lamang ay lalabas na rin ang pangalawang pagong ng larong ito. Mukhang may binabalak na masama ang Onyx Philippines dito kay Edward. Pero hindi naman ata nila itutuloy. Nakita nila si Demon Kite. King Kong trying for the steal. Pero si Demon Kite pa rin ang makakakuha ng greens na yun. At mukhang sisimulan na nga ang turtle na ito. Hahawakan ng Aurora Gaming pero umaaligid lamang sa background ng Onyx Philippines. This is gonna be a 4 versus 4. Ang inaantay ko din kung anong kokopyahing ulti
ni Super Prince. Ayun, pwedeng kay Edward, pero ganda nung zoning na ginagawa dito ni Light. Brusco dives in, nakita niya si Demon Kite, pero makukuha pa rin ni Mr. Aray ko Consistent po. Edward. Bye! Yung turtle, at mananalo sa teamfight na to ang Aurora. Free hit lang si Yue sa likuran. Kinakailangan tumakbo ngayon ni Super Prince, pero habulin pa siya ni Demon Kite. At after nung turtle, rekta doon sa purple, pero may 1v1 and the gold standard will win that situation. And after all of those things na nangyari sa loob ng teamfight na yun, ay makakalamang ang Aurora Gaming ng 600 gold. Mapapilitan pa nga si King Kong na mag-Phantom Execution palayo. Super Prince, however, ay magbibigay lamang ng vision. Aurora Gaming, napaliktad nila ang early game. Yeah, short-term wins para sa Aurora. Nakuha nila yung pagong good steal mula kay Edward. Ang ganda ng attempt ng Onyx eh. Naka-layer yung hawak ni Brusco kay Fredrin. And then pagpasok ng Phantom Execution, Thornrose Retribution. Pero somehow, na-insert ni Edward yung damage para manakaw yung Oo nga. turtle. That gave them the short-term win for Aurora. Unfortunately, napatay ni Kelra yung 1-1. So in terms of actual net gain, mas lamang yung Onyx pagdating sa scaling. Oo, parang yun din yung ina-avoid mo talaga. If you're running a 1-1 composition, ayaw mo na bigla na lang mawala o mayatap yung gold laner ng biglaan ng ganun lamang. And for Onyx Philippines, they are behind by 800 gold. Pero hindi pa naman ito yung gold na mararamdaman talaga. What a nice traction pulse mula dito kay Yue. Pero mukhang wala pa naman patutunguhan sa ngayon. Dito natin makikita no, na talagang even with the pokes, gusto nilang iparamdam that they are the one in control. Even yung presence nga ni Light as well as ni Demon Kite, dito pinapakita nila na hindi malaya ang Onyx na makakapag-farm sila kahit sa mismong jungle camps nila. Yeah, bantay sarado yung Claude. So even though nakakapag-double lane si Kelra, hindi ganun ka-efficient kasi kada babalik siya sa lane, kailangan super long walk. Kasi kanina pa nakaharang si Light doon. Yun nga si Light, pero may BMI naman na naitanim pala si Keller dun sa damo. So nakikita natin, they're really trying to control this early game. Oo, tsaka sinusubukan na rin nilang i-push yung gold lane dito ni Kelra. King Kong, mahanap, pero mukhang mapipwersa lamang na mag-Phantom Execution at puncture palayo. Kaya naman itong pagong na ito ay hahawakan na ni Demon Kite. Nice zoning muna dito kay Light. Narito na rin si Doming Kite at Yue para tulungan ang kanilang jungler. And here comes Expanding Rivers. Lalaban kaya ang Onyx Philippines? Mukhang hindi na. That is gonna be a turtle secured for the side of Aurora Gaming. At tuloy lamang tayo patungong mid-game trade para dun sa turret sa taas. Yeah, I'm actually surprised na pinadala pa nila yung 1-1 dito sa bottom lane para magpalit sila ng lane. It allowed Kelra to split push, pero okay lang again for Aurora. Nakuha nila yung pagong na libre. Good zoning mula dito kay Edward. And ang problema ngayon ng Onyx Philippines is sobrang aga ng Blade Armor mula dito kay Demon Kite. So even though you'd want the Antikiras laban dito kay Phobos at kay Lancelot, nag-heads up play na rin si Demon Kite eh. Delikado yata yung buhay ni Light. Kahit na gumamit siya ng Glorious Pathway, hahabulin, pero grabe din tumakbo. Sobrang bilis nung kabayo ni Light. Napakabilis tumakbo, hindi tumagos ang damage mga G. Oo. Onyx Philippines, mga Kulang naghahanap pa lamang ng trade dito sa loob ng jungle ng Aurora. Yeah, kunat kasi, pares silang well, si Demon Kite meron siyang Dreadnought, may Blade Armor. Si Light, patapos na rin yung kanyang Blade Armor and meron din siyang Dreadnought dito. So, in terms of physical damage mitigation, kompleto yung kailangan dito ng Aurora. And honestly, at this point, baka nga sila na yung aggressor. Pwede sila maghanap ng laban dito. Ideally, they want to take the middle lane. Oh, and so far, no, yung mid lane, andyan pa rin yung dalawang tore. Mag-i-invade dito Aurora. Traction po, isa! Naku, si Brusco. At mo si Brusco ang unang mamamaalam sa laban na to. Ganda nung nakita nating initiation coming in from the Aurora. Even si Demon Kite talagang gusto niyang i-pressure. Ayaw niyang pag-farmin si King Kong. At kitang-kita naman no, yung bilis ng kamay dito ni Kelra sa ating Infinix handcam. At ramdam natin ang bawat galaw niya dito sa kanyang Infinix GT30. Yeah. Okay, ang ganda yung movements dito ng Onyx Philippines. King Kong immediately cutting that wave in the middle lane. Even though napatay si Brusco, hindi naman nakapagtulak ng lane ng Aurora. Pero nakaplay, libre nga farm para kay Doming Kite. And so far, no, itong mga kaganapan sa ating laro, nararamdaman na natin na papunta na tayo sa part kung saan sumasakit na talaga ang Aurora Gaming at pati na rin ang Onyx sa kanilang mga gold laners. Kasi kahit pasabihin natin ang daming nangyayari, parehas nakakapag-farm yung dalawa. Tumataba yung mga gold laners, tumataba yung mga damage dealers dito ng dalawang teams natin. Ang kailangan lang pag-ingatan din ng Onyx, dalawa kasi yung marksman na meron dito, ang Aurora. And now, they're the one in control sa pwesto
nakapwesto dito sa Lord, pero grabe din. Yung Alright. pagtatahi ni King Kong, literal na pinapaalam nila sa Aurora, hindi nyo basta-basta makukuha yan. Oh, pero medyo makunat na yung mga napupok nila. Pero Props, napakasakit na rin ni Kendra. Kalahating buhay para kay Light. Here comes Demon Kite, trying to zone them out. Nandito na rin ang Gorge Pathway. Kaso nanakap siya nung Lord. Labanan na lang yata ng Retri ang magiging Kong? laban dito, pero focus ang nakuha pa ni Kirk yung Lord. Pero makakalipad na si Doming Kite. Unti-unting tutumba dito ang dalawang gupunan at maghahabol pa yata si Edward at si Doming. Pero alam ni Super Friends at Brusco, panalo sila dun sa laban. 2-for-2 trade. At paano nakuha ni Kirk yun on this Fulvius? Ewan ko, di ko na alam. Sa totoo lang, yung mga explainer natin, napakalupit magnakaw. Edward! Delikado si Edward dito at nandun si Doming. Huwag mong atakihin, G, yung kaibigan ko. Hindi pwede yan, hindi pwede dahil nandito ang mga Lespo para protektahan ang kanilang mga kaibigan. At lahat sama na lang sa lahat ng mga sumusuporta dahil mukhang kailangan ng sumugod dito ng side ng Onyx Philippines. Makakapag-back naman ng Aurora. Nandyan ang Lord sa taas at diretso lamang ang kanilang pagmarcha. Ganda sana ng plano ng Aurora. Nakita nila na paggamit ng BMI si Kelra and si Light ginamit niya kagad yung kanyang Glorious Pathway para abutin yung Claude kasi alam nila yun yung window na hindi lalaban yung Onyx Philippines. Pero King Kong using the Phantom Execution para pumasok. So nahati yung atensyon ng Aurora. May gustong mag-go din sa Lancelot, may gustong mag-go din sa Claude. And unfortunately, ito yung difference ng Claude versus 1-1. AOE kasi yung kay Kelra. So mas malaki talaga yung team fight contribution niya. And then King Kong, hindi rin siya nag-focus sa Lord. Nagpunta muna siya sa harap para tumulong in terms of damage. And again, for some reason, yung mga XP laner natin, nakukuha nila yung mga objective. Kaya nga si Kirk pa yung nakakuha nung mismong Lord. And literal na, gusto kasi nilang ipanalo muna yung laban eh. Pero yung mga explainers, iba yung focus nila ngayon. Focus sa goal eh. No? Focus talaga sa goal. At ramdam natin yung intensity from Onyx Philippines and Aurora Gaming. Dahil sa ngayon, no, napaka-perfecto pa rin pala ng laro ni Ken Ryan Super Friends. Still deathless sa larong ito. At medyo naghihirapan na nga makahanap ang Aurora ng pwesto sa loob ng mga team fights. But in terms of gold, parang wala lang yung gold lang. lead. Wala lang yung lead. Actually, ramdam nga pa nga rin ng Onyx kahit kakapanalo lang nila sa teamfight. Medyo mahirap talaga yung setup and execution. Lalo ngayon, kung tapos na yung pangatlong Blade Armor sa side ng Aurora, meron nang hawak na Blade Armor si Edward. So ang daming sasalo nung Blazing Duet. Tapos may antik pa si Light. And things are, in terms of tanks para sa Aurora Gaming, no, mukhang napapaganda naman ang kanilang galaw dito dahil na rin sa mga item choices na yan. So far, no, hindi rin pa nila kasi masyadong potent yung magic damage naman ng Onyx Philippines. So tama lang na ganyan yung items na masisilip natin sa Infinix in-game equipment. So if we're gonna talk about yung gold nga na meron, for Kelra, nasa 8-6 para kay Doming 8-5. So ganun talaga kadikit kahit na nakikita natin dito na hindi nga namatay pa si Kelra. Pero ang maganda for Doming Kite, nakakakuha din siya ng farm na kailangan niya. Pero dun papasok yung point na when it comes to pokings, pwedeng mas lamang si Kelra, lalong-lalo na sa micro. Yeah. May BMI technique eh. Kumbaga may technology eh. Si Kelo dito, yung Aurora, kailangan talaga umasa sa kanilang mga basic attack, yung kanilang mga positioning. Ito na naman si Super Prince. Hawak na naman yung energy eruption. Favorite na nga ata niya yan kapag naka-valentine na siya. 3-4 HP para dito sa Lord. BMI na gamit na rin. Kelra, medyo delikado dito pero mukhang hindi na i-reset ito ng Aurora Gaming. Hahawakan lamang ito ni Demon Kite. Si King Kong ay nakapwesto dun sa may barangilid. Si Light na mismo ang unang sasapak dito sa laban. Nakita si Kurt. Pero dun sa likuran, may Blazing Duet na gagamitan ng gold standard. Pero makakalipad. Naku, Din Lord. naman si Doming Kite. Dalawa na yung babagsak sa Super Fam. Matutuot ni Super Prince dito sa Doming. Pero ngayon, mamamatay si Kelra at si Super Prince na lang ang matitira sa Super Fam. At sa paglipad ng eroplano, natikman ng mga day 1 yung pagbabanat ni Domen Kite. Ratatatatat mula sa langit at mukhang rekta na dito sa mid para dito sa Aurora. Kaya na nga yatang dabusin to. Kaya na nga yatang i-secure ng Aurora ang game number 1. At parang ganun lang, one way